Chapter 1. Matinding kompetisyon. Mula pa lang sa araw ng pagtatapos nila sa academy, ramdam na ang tensyon sa pagitan ni Leo at Maria. Si Leo ay isang SPO3 na kilala sa kanyang mga tagumpay sa drug buy-bust operations. Samantalang si Maria, isang SPO1, ay nagpapakitang gilas bilang isa sa mga pinakamahusay na babaeng pulis sa kanilang batch. Ngunit sa kabila ng kanilang mga kakayahan, ang di nila pagkakaunawaan ang lagi nilang dinadala mula pa noong araw na una silang nagtagpo sa PNPA hanggang sa araw na ito sa presinto. Si Leo ay isang seryosong lalaki, matangkad, matipuno at biyasa sa lahat ng aspeto ng trabaho bilang pulis. Sa academy pa lang, lagi siyang nagiging unang nakakatapos ng mga pagsasanay. Para kay Leo, ang pagiging pulis ay hindi lang trabaho kundi isang misyon. Hindi lang ito tungkol sa ranggo o promosyon, kundi sa pagtulong rin sa mga tao. Kaya naman ilang beses na siyang na-promote at ngayon ay isa na siyang SPO3. Isang posisyon na pinaghirapan at pinagsikapan niya sa loob ng maraming taon. Si Maria naman ay hindi nagpapahuli. Bilang SPO1, pinakita niyang hindi hadlang ang pagiging babae sa larangan ng kapulisan. Maganda, balingikinitan, matalino at palaban. Ayan si Maria. Kung may mapapansin siyang mali, hindi siya natatakot sabihin ang nasa isip niya kahit pa ito'y sa harap ni Leo na tila lagi niyang nakakaalitan. Sa academy pa lang madalas silang magkabangga. Si Maria ang nag-iisang babaeng pulis na kayang tapatan si Leo sa anumang hamon, mula sa firing range hanggang sa mga pisikal na pagsasanay. Ngunit parang ang bawat tagumpay ni Maria ay isang insulto kay Leo at ang bawat tagumpay naman ni Leo ay parang personal na hamon kay Maria. Nandito na naman siya. Bulong ni Maria sa sarili nang makita niyang dumating si Leo sa precinct. Bagong ahit, suot ang malinis niyang uniforme, parang may aura na maere na laging dala ng lalaki. Good morning, SPO1. Bati ni Leo na may kasamang mapang-asar ng ngiti. Alam ni Maria na tila iniinis lang siya ng lalaki at hindi niya ito pinapansin. Ano, as usual, ikaw pa rin ang pinakamabagal sa shooting range? Tanong ni Leo habang nagpapanggap na tinitingnan ang kanyang relo. Baka kailangan mo ng tulong ko. Nako, hindi man ako kasing bilis mo, masasintado naman ako sa'yo. Sagot ni Maria na may ngiti sa labi pero puno ng asar. Asa ka namang kailangan ko ng tulong mo? Ang kanilang palitan ng salita ay palaging umaabot sa mga kasamahan nilang pulis. Sikat na ang tensyon at kompetisyon sa pagitan nila. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat na magkaribal ang dalawa mula pa noong mga araw nila sa PNPA. Sila ang tipong hindi kayang magkasundo sa kahit anumang bagay. Mula sa taktika sa mga operasyon hanggang sa simpleng desisyon kung saan kakain para sa lunch break. Ano ba talaga ang problema niyang dalawang yan? Tanong ng isa sa mga baguhang pulis habang pinapanood ang dalawa na nagsasalita ng asar. Matagal na yung mga yan. Simula pa noong academy, lagi nang nagkukumpetensya yan. Si Leo ang best male sa batch nila, si Maria naman ang best female. Kaya lang magkaiba sila mag-isip sa maraming bagay. Paliwanag ng isang veteranong pulis na tila sanay na sa ganitong eksena. Wala lang makakalamang kaya hanggang ngayon, pagalingan pa rin. Sa kabila ng kanilang pagkukumpetensya, parehong respetado si Leo at Maria sa precinct. Alam ng lahat na kahit magkasalungat ang dalawa, pareho silang mahusay sa trabaho. Si Leo sa kanyang karanasan sa mga drug buy-bust operations ay naging haligi ng precinct. Madalas siyang tawagin kapag may malalaking operasyon at bihira siyang mabulilyaso. Samantalang si Maria sa kabila ng mas mababang ranggo ay kilala sa kanyang talas ng isip at husay sa mga undercover assignments. Mahusay siyang mag-dissect ng mga kaso at mag-isip ng mga estratehiya. Ngunit sa kabila ng kanilang pagiging epektibo sa trabaho, iwas na iwas sila sa pagtutulungan. Kapag may operasyong kailangan i-assign, lagi nilang sinisigurong hindi sila magkasama. Para sa kanilang dalawa, sapat na ang pagpapasikat nila sa academy. Wala nang rason para ulitin pa iyon sa trabaho. Hanggang isang araw, dumating ang balita na magbabago ng lahat.
Tinipon sila ng kanilang boss, si Major Ramos, isang veteranong pulis na kilala sa kanyang estratehiya at tikas sa serbisyo. Matangkad, malaki ang katawan, malaki rin ang tiyan, may bigote at malakas magyosi. Si Major Ramos ay respetado sa presinct, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, may lihim siyang pagnanasa kay Maria. Sa kabila ng kanyang respeto sa dalaga bilang kapwa-opisyal, hindi niya maiwasang pansinin ang kagandahan nito. Ngunit alam niyang bawal niyang diskartehan ito sapagkat may asawa siya. Kaya't pinipilit niyang itulak ang dalawa, si Leo at si Maria, na magkasundo kahit palihim siyang nagseselos. Leo, Maria, tawag ni Major Ramos sa kanila nang pumasok sila sa opisina nito. May bagong kaso tayong kailangang lutasin at kayong dalawa ang itatalaga ko dito. Halos magkasabay na napakunot ang noo ni na Leo at Maria. Sir, hindi ba pwedeng ibang partner na lang? Sabay na sabi nila. Ngunit alam nilang walang ibang pwedeng i-assign. Matalim ang tingin ni Major Ramos, isang tingin na nagpapahiwatig na walang lugar ang pagtutol. Hindi, kailangan kayong magtulungan dito. Malaki ang kasong ito at kayo ang pinakamahusay kong mga tauhan. Sagot ni Major Ramos, walang bahid ng pag-aalinlangan sa boses niya. Kung may mga taong akong dapat umako nito, kayong dalawa lang iyon. Walang nagawa si na Leo at Maria kundi tanggapin ang utos. Napilitang magkasama, naglakad silang dalawa palabas ng opisina habang naglilingkisan pa rin ang mga mata nila. Hindi pa rin maalis ang tensyon sa pagitan nila. Alam nila na mahirap itong misyon, hindi lang sa mga kriminal na harapin nila kundi dahil magiging magkapartner sila sa kauna-unahang pagkakataon. Alam mo Maria, hindi ko rin gusto na tayo ang magkasama rito, pero para sa trabaho wala akong choice. Sabi ni Leo, seryoso ang boses. Pareho lang tayo. Sagot ni Maria. Ayaw rin kitang kasama, pero wala naman akong choice. At nagsimula ang bagong kabanata ng kanilang matinding kompetisyon. Hindi lang bilang mga pulis, kundi bilang mga tao na sa kabila ng lahat ng kanilang pagtatalo ay unti-unting nagiging bahagi ng buhay ng isa't isa. Chapter 2, Pagsisimula ng kaso. Maaga-maaga pa lang ramdam na ni Maria ang tensyon sa hangin. Kadarating lang niya sa precinct at agad siyang tinawag ni Major Ramos para sa isang mahalagang pagpupulong. Dala niya ang usual na kape at kahit pa gusto niya makaramdam ng excitement sa bagong araw, hindi maiwasang bumalik sa isipan niya ang pagkakapartner nila ni Leo sa isang bagong kaso. Maria, kailangan mo na talagang ayusin yung isipan mo. Hindi mo naman siya kailangang kaibiganin, pero kailangan niyo ng magandang teamwork. Bulong niya sa sarili habang naglalakad papasok sa opisina ni Major Ramos. Pagdating niya, nandoon na si Leo. Nakatitig ito sa mga dokumento, seryosong seryoso. Tipikal na Leo, laging nauuna, laging handa, at laging tila mas alam ang lahat. Nakakunot ang noo ni Maria habang umupo siya sa tapat nito. Good morning, bati ni Major Ramos. Mukhang handang-handa na kayong dalawa. Itong kasong ibibigay ko sa inyo, malaking sindikato ang target natin. Hindi ito simpleng operasyon. Ito ang pinakamalaking drug syndicate na minamanmanan natin sa loob ng maraming buwan at oras na para tapusin sila. Binuksan ni Major Ramos ang projector at ipinakita ang mga larawan ng mga sospek, mga lider ng sindikato, mga galamay at ilang warehouse na pinaghihinalaang pinag-iimbakan ng droga. Agad na naging seryoso ang mukha ni Maria. Hindi biro ang operasyong ito. Kailangan ayusin yung dalawa ha, para siguradong sureball ang operasyong ito. Kayo ang pinakamagaling na tauhan ko dito at alam kong kayang-kaya nyo ito. Sabi ni Major Ramos na may kumpiyansa. Napabuntong hininga si Maria. Kung ibang tao lang ang kasama niya, baka mas excited siya. Pero dahil si Leo ang kapartner niya, ramdam niya na magiging mahirap ang lahat. Sir, may plano na akong naiisip para dito. Agad na sabi ni Leo at tumayo ito para ipakita ang kanyang strategy. Sa mga mata ni Maria, mukhang napaka-perpekto ng bawat plano ni Leo. Pero alam niyang unpredictable ang mga ganitong kalalaking operasyon. Magandang plano, pero wala ba tayong contingency plan? Singit ni Maria habang pinapanood si Leo. Saka kung masyadong obvious ang galaw natin, baka maging alisto ang target. Kailangan nating maging mas maingat. Napatingin si Leo kay Maria, tila napipikon. Maria, alam mo naman na tested na ito mga tactics ko. Hindi ako basta-basta nagpaplano ng walang batayan.
At hindi ako basta-basta pumapayag nang hindi ko nako-consider lahat ng posibleng outcome. Sagot ni Maria na may kasamang ngiti ng pang-asar. Hindi lahat ng sitwasyon pwedeng daanin lang sa puwersa. Agad na sumiklab ang tensyon sa pagitan nila. Pareho silang may malalim na karanasan at talino sa trabaho pero magkaiba ang estilo nila. Si Leo mas pabor sa mga direktang aksyon at hindi takot sumugod kahit gaano pa kalaki ang peligro. Samantalang si Maria mas madiskarte, mas maingat at mas gusto ang undercover na trabaho. Okay, tama na yan. Singit ni Major Ramos na halatang sanay sa ganitong tagpo. Maria, magaling ang pag-iisip mo at masinsin. Leo, alam kong malakas ang loob mo at palaban, pero ang kailangan natin dito ay tamang kombinasyon ng dalawa. Kaya't kayo ang magkasama sa kasong ito. Pumuntong hininga si Maria. Tama si Major Ramos, pero hindi ibig sabihin nito na magiging madali ang trabaho kasama si Leo. Ramdam na niya ang mga tensyonadong araw na susunod. Pagkatapos ng meeting, agad na nilapitan ni Major Ramos si Maria habang nag-aayos ng kanyang mga gamit. Maria, sabi niya sa malambing na tono, alam kong hindi mo gustong kapartner si Leo, pero alam ko rin na may itinatago ka. Napatingin si Maria kay Major Ramos, punot noo at halatang nagtataka. Sir, ano pong ibig ninyong sabihin? Humiti lang si Major Ramos at bumaba ang boses nito na parang may ibinubulong. May nararamdaman ka kay Leo, hindi ba? Alam ko dahil kitang-kita ko yun. Hindi naman masamang aminin yan, Maria. Minsan ang iniisip nating galit, baka pagmamahal na pala. Halos matawa si Maria sa narinig, pero mabilis niyang ibinalik ang seryosong muka. Sir, hindi po yun totoo. Si Leo, wala po akong nararamdaman para sa kanya. Irritable kaya ako sa kanya. Masyado siyang hambog. Yun po ang totoo. Ngunit hindi na nagpumilit si Major Ramos at nginitian na lang si Maria bago siya iniwan. Hindi na sumagot si Maria, pero sa totoo lang, nabalisa siya sa sinabi ni Major Ramos. Hindi kaya tama ang boss nila. Hindi kaya may nararamdaman nga siya para kay Leo. Mabilis niyang inalis ang ganoong pag-iisip at ipinagpatuloy na lang ang paghahanda para sa operasyon. Sa kabilang banda, si Leo naman ay tahimik na nag-aayos ng kanyang mga gamit. Ramdam niya ang tensyon sa pagitan nila ni Maria at kahit asar na asar siya sa babaeng ito, hindi niya maipagkakaila na humahanga nga siya sa talino at tapang nito. Iba ang diskarte ni Maria, pero hindi ibig sabihin nito na mas mababa siya. Sa totoo lang, alam niyang magaling talaga si Maria at iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit sila laging nagkukumpetensya. Paglabas nila ng presinto, lumapit si Maria kay Leo at nagsimulang maglakad. Okay, SPO3, anong plano? Tanong niya na may bahid na asar. Hindi siya magpapatalo sa sarili niyang pride kahit na gusto niyang makipagtulungan ng maayos. Kailangan natin ng intel sa ating asset. Sagot ni Leo habang seryosong nakatitig sa harapan. At alam kong magaling ka sa undercover operations. Kailangan kitang mag-imbestiga sa isa sa mga tauhan nila. Naggulat si Maria. Hindi siya sanay na kinikilala ni Leo ang mga kakayahan niya. Kaya't hindi niya napigilang mapatitig sa kanya. Teka, hindi ba gusto mo ikaw lagi ang bida? Tanong niya na may bahagyang ngiti. Humiti si Leo ng bahagya. Hindi naman sa lahat ng oras, Maria. Hindi ko naman kayang gawin lahat ng ako lang. Nagulat si Maria sa pag-amin na iyon. Hindi niya akalaing maririnig niya ang mga salitang iyon mula kay Leo. Iba ang aura ng lalaki ngayon. Parang may pagbabagong hindi niya maipaliwanag. Sa kabila ng kanilang pagkakaiba, napilitan silang magtulungan. Alam nilang malaki at delikado ang kaso at walang lugar ang kanilang personal na tensyon sa trabaho. Ngunit habang nagsisimula ang kanilang misyon, hindi maitatanggi ang tila kakaibang kuryente na bumabalot sa pagitan nila. Isang tensyon na hindi lang dala ng kanilang pagkukumpetensya, kundi marahil ng isang bagay na hindi pa nila lubos na nauunawaan. Chapter 3. Ang pagbuo ng plano. Matapos ang mainit na diskusyon sa pagpupulong kanina, napagdesisyonan ni Leo at Maria na kailangang isantabi ang kanilang mga alitan para sa ikabubuti ng operasyon. Ayaw man nila, alam nilang malaki ang kasong ito at hindi pwedeng paglaruan. Sa halip na magbangayan at magpagalingan, kailangan nilang magsanib puwersa para mahuli ang malaking sindikatong pinagmumulan ng droga sa kanilang lungsod. Isang gabi, magkaharap silang dalawa sa isang maliit na mesa sa loob ng opisina. Nakalatag sa harapan nila ang mga mapa, mga larawan ng mga sospek at ilang dokumento tungkol sa sindikato. Parehong seryoso ang mukha nila, ngunit sa kabila ng katahimikan, ramdam ang tensyon. Okay,
So paano natin gagawin to? Tanong ni Maria habang pinagmamasdan ng mapa. Alam ko kung sino ang mga galamay nila, pero hindi natin basta-basta mahuhuli sa entrapment tong mga to nang wala tayong solidong plano. Napansin ni Leo ang pagkaseryoso ng tono ni Maria. Iba ang vibe ngayon. Mas nakatutok sila pareho. Hindi tulad dati na puro asaran at patutsada. Ngayon tila mas profesional at matibay ang kanilang usapan. Simulan natin sa mga tauhan nila sa bodega, sabi ni Leo habang tinuturo ang isang lugar sa mapa. Ito yung pinakamalapit na access point nila. Dito sila nagpapalitan ng supply base sa mga surveillance reports. Tahimik na tumango si Maria habang patuloy silang nag-uusap. Napansin niya na mas maayos silang magkaintindihan ngayon. Wala na masyadong init ng ulo. Sa halip, focus na focus sila pareho sa pagbubuo ng plano. Ngunit habang lumilipas ang oras, napapansin niya rin ang kakaibang alingas-ngas sa pagitan nila. Hindi lang ito simpleng teamwork. May kung ano sa mga mata ni Leo na hindi niya maiwasang mapansin. Parang may malalim na pag-aalala na hindi niya dati nakita. Bakit kanyang ka makatitig? Tanong ni Maria, pilit na binabasag ang tensyon. Napabuntong hininga si Leo at tumingin ng diretso sa kanya. Maria, seryosong sitwasyon nito. Hindi pwedeng magkakamali tayo rito. Alam ni Maria na pwedeng hindi lang yun ang dahilan pero ayaw na niyang palalimin pa. Mas mabuting manatili na lang sila sa plano. Ngunit habang inaayos nila ang bawat detalye ng operasyon, hindi niya maiwasang maramdaman ang kakaibang init na lumalaganap sa kanilang dalawa. Hindi ito tulad ng dati nilang tensyon. Mas malalim ito. Isang bagay na ayaw niyang aminin. Nagpatuloy silang magplano buong gabi. Mula sa pagtutok sa mga suspek, sa mga oras ng galaw ng sindikato, hanggang sa paraan ng pag-infiltrate sa mga bodega. Mas tumitindi ang pagtutulungan nila, ngunit sa kabila nito, hindi maikakaila ang tila unti-unting pagkakalapit ng kanilang mga damdamin. Minsan magtatama ang kanilang mga mata at biglang may katahimikan na parang may nangyayaring hindi nila kayang ipaliwanag. Okay, kaya na siguro to. Sabi ni Maria matapos ang ilang oras na pagpupulong. Ramdam niyang pagod na siya pero mas natatakot siya sa nararamdaman niyang kakaiba tuwing magkakasama sila ni Leo. Oo nga, mukhang solid na to, sagot ni Leo. Tumayo ito mula sa kinauupuan. Habang nag-aayos siya ng mga gamit, napansin ni Maria ang pagkaseryoso ng mukha ni Leo. Hindi na ito ang dating Leo na laging mayabang at mapagmataas. Ngayon may pinapakita itong pag-alala at respeto. Maria, tawag ni Leo bago siya lumabas ng opisina. Pasensya ka na sa akin ha. Alam kong mahirap akong katrabaho minsan pero gusto ko lang malaman mo kung sakaling may masawi sa atin sa misyong ito. Gusto kong malaman mong bilib din ako sa'yo. Nagulat si Maria. Hindi niya inaasahan ang mga salitang iyon mula kay Leo. Minsan lang itong magsalita ng ganoon at hindi niya akalain na seryoso ito. Napatitig siya kay Leo at sa unang pagkakataon, nakita niya ang lalim sa likod ng mga mata nito. Sige, salamat. Tanging nasagot ni Maria. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Bahagya siyang umiti at nagpatuloy na rin sa pag-aayos ng kanyang mga gamit. Habang lumalabas si Leo ng opisina, hindi mapigilan ni Maria ang mag-isip. Tila may nagbabago sa pagitan nila. At hindi niya alam kung paano haharapin yun. May parte sa kanya na natatakot, pero may parte rin na natutuwa. Hindi ba't matagal na siyang may gusto kay Leo? Kahit pa lagi niyang pinipilit na galit siya rito. Hindi niya alam kung paano niya i-handle ang mga bagong nararamdaman pero alam niyang hindi pwedeng maapektuhan ang trabaho nila. Sa labas ng opisina nakatayo si Major Ramos. Tahimik na pinapanood ang bawat kilos ng dalawa mula sa bintana. Hindi lingid sa kanya ang unti-unting pagbabago sa relasyon ni Leo at Maria. Napangiti siya kahit pa may kaunting kirot sa puso niya. Alam niya ang lihim na damdamin niya kay Maria pero alam din niyang hindi siya ang tamang tao para sa kanya. Mula sa malayo, nakita niyang huminto si Leo at nagpatuloy sa paglakad si Maria patungo sa kanyang sasakyan. Alam niyang may koneksyon na nabubuo sa pagitan ng dalawa at kahit masakit, tanggap niya yun. Mas mabuti nang magkakatuluyan sila kaysa hayaang masayang ang potensyal ng dalawa bilang magpartner. At siguro, higit pa roon. Tama lang siguro. Bulong ni Major Ramos sa sarili habang nilalagok ang kape. Mabuti na rin na magkatulungan sila at magkatuluyan. Sa sumunod na mga araw, mas lalong naging madalas ang mga pagkikita at pag-uusap ni Leo at Maria.
Halos araw-araw silang magkasama para pag-usapan at planuhin ang operasyon. At habang tumatagal ang kanilang pagsasama, hindi na maiwasang mas maging komportable sila sa isa't isa. Kahit na pilit nilang itinatago ang anumang nararamdaman. Pero sa bawat tawa, sa bawat simpleng usapan at sa bawat pagkakatama ng kanilang mga mata, malinaw na hindi lang basta kompetisyon ang namamagitan sa kanilang dalawa. Chapter 4. Unang Operasyon. Magsisimula na ang unang hakbang ng kanilang drug operation at parehong seryoso sina Leo at Maria. Alam nilang malaki ang bigat ng kanilang misyon at kahit nasanay silang magtrabaho ng solo, kailangan nilang magtiwala sa isa't isa para masiguro ang tagumpay ng operasyon. Nang gabing iyon, nagsimula na ang surveillance sa isang maliit na bodega sa may bandang labas ng lungsod. Ayon sa asset, doon nagaganap ang palitan ng droga ng sindikato. Nakaupo si Maria sa passenger seat ng kanilang undercover na sasakyan, samantalang si Leo ang nagmamaneho. Tahimik ang paligid pero ramdam ni Maria ang tensyon. Hindi lang dahil sa operasyon kundi dahil na rin kay Leo. Mula nang magsimula silang magplano, napapansin niyang mas nagiging professional ito at hindi na tulad ng dati na laging may angas. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin mawala ang tensyon sa kanilang dalawa. Handa ka na ba? Tanong ni Leo nang walang lingon. Siyempre naman. Ikaw, handa ka ba? Balik ni Maria, pilit na itinatago ang kanyang kaba sa seryosong tono. Humiti si Leo pero hindi na nagsalita. Alam niyang sa ganitong klaseng operasyon, bawat galaw at salita ay mahalaga. Ilang beses na rin siyang nakasama sa ganitong mga buy-bust operations, pero kakaiba ang gabing ito. Hindi niya maiwasang mapansin na tahimik pero ninenerbiyos si Maria at nagkukunwari lang itong kalmado. Pagdating nila malapit sa target, nagpark sila sa isang lugar na hindi kita ng mga tao sa loob ng bodega. Sa labas may ilang gwardiya na nakatayo, pinapanood ang bawat galaw sa paligid. Nagbigay si Leo ng huling briefing kay Maria. Kapag nagsimula na to, hindi tayo pwedeng magkamali. Sundin lang natin ang plano, Maria. Sabi ni Leo, malalim ang boses. Alam ko ang gagawin. Huwag mo ko problemahin. Sagot ni Maria ng medyo matalas. Pilit pinapakitang kaya niya ang sitwasyon. Nagsimula na ang operasyon. Pumasok ang kanilang undercover na ahente para magpanggap na bayar ng droga. Habang sina Leo at Maria ay nasa labas, handang tumugon kapag nagkaroon ng senyales. Tahimik ang paligid pero ramdam ang tensyon. Alam nilang anumang oras, pwedeng sumabog ang sitwasyon. Maya-maya nakarinig sila ng putok ng baril mula sa loob ng bodega. Agad naglabas ng baril si Leo at tumakbo papunta sa pinto ng bodega. Sumunod si Maria, handa sa anumang mangyayari. Nang makarating sila sa loob, nagkalat ang mga tauhan ng sindikato na armado ng matataas na kalibre ng mga baril. Nagkatinginan sina Leo at Maria at sabay silang pumasok sa aksyon. Mabilis silang kumilos, siniguro na hindi sila matatamaan ng mga bala habang sinusubukang hulihin ang mga sospek. Sa gitna ng gulo, napansin ni Leo si Maria na nasa delikadong posisyon. Napapaligiran ng 3 tauhan ng sindikato. Agad siyang nagdesisyon. Maria, ingat! Sigaw ni Leo habang tumatakbo papunta kay Maria. Agad niyang binaril ang isa sa mga tauhan na nag-aambang tumira kay Maria. Nagulat si Maria sa bilis ng reaksyon ni Leo at sa loob ng ilang segundo naramdaman niyang inabot siya nito at tinatak palayo sa delikadong posisyon. Sumandal siya saglit sa pader, hinihingal at hindi niya maiwasang mapatitig kay Leo. Nakatitig rin ito sa kanya, seryoso ang mga mata. Ayos ka lang? Tanong ni Leo habang mabilis na tinitingnan si Maria kung may sugat ito. Ayos lang ako. Sagot ni Maria, pilit na bumabalik sa pagiging matapang. Napansin ni Maria ang kakaibang tingin ni Leo. Ibang klaseng proteksyon ang ipinakita nito. Hindi lang basta bilang kasamahan, kundi bilang isang taong may pakialam. Ramdam niyang may nagbago, pero hindi siya handang aminin ito. Iniling niya ang ulo at nagpatuloy sa pag-focus sa kanilang operasyon. Matapos ang ilang minuto ng barilan, kontrolado na ng mga pulis ang sitwasyon. Naaresto nila ang mga pangunahing tauhan ng sindikato at nakuha ang ebidensyang armas, droga at mga parapernalya. Habang naghahakot ng mga sospek papunta sa mga sasakyan, naramdaman ni Maria ang bigat ng mga pangyayari. Hindi lang dahil sa tagumpay ng operasyon kundi dahil na rin sa mga emosyong biglang sumulpot sa kanya. Habang nasa gilid siya, naglalakad si Leo palapit sa kanya. Sabi ko sa iyo, sundan mo lang ang plano. Napangiti si Maria kahit pa sinubukan niyang itago yun. Swerte ko lang at andyan ka. Nagulat si Leo sa sagot ni Maria pero ngumiti na rin siya.
Basta alam mong wala akong pababayaan sa team natin, kahit ikaw. Napayuko si Maria. Tinatago ang kilig na nararamdaman. Hindi pa siya handang tanggapin ang nararamdaman niya kaya pinili niyang mag-focus muli sa trabaho. Trabaho lang tayo ha, walang personalan. Ngumiti si Leo ng mas malalim. Trabaho nga lang, pero tandaan mo, pag laban na, wala nang iwanan. Nilingon ni Maria si Leo, tila may hindi nasasabi. Alam niyang nagsisimula siyang magbago ang tingin kay Leo, pero mas pinili niyang manatiling matatag. Ayaw niyang ipakita kay Leo na unti-unti na siyang lumalambot, lalo pat sanay siyang magpakita ng tapang sa lahat ng pagkakataon. Habang papalapit sila sa kanilang sasakyan matapos ang operasyon, tahimik na pinagmamasdan ni Major Ramos ang dalawa mula sa malayo. Alam niyang hindi lang simpleng pagkakaibigan o pagiging kasamahan ang namamagitan sa kanilang dalawa. Nakita niya kung paano pinrotektahan ni Leo si Maria at nakita rin niya kung paano unti-unting nagbabago ang pananaw ni Maria kay Leo. Napaisip si Major Ramos habang hinihigop ang kape. Mukhang may something na tong dalawang to. Bulong niya sa sarili habang pinagmamasdan ng dalawa. Alam niyang hindi pwedeng magtagal ng tensyon na iyon na walang kapupuntahan.